Magandang araw. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa isang batang nangarap sa kabila ng mga balakid sa kanyang buhay. Basta, pakinggan nyo na lang. Start na natin. Ang kwentong ito ay pinamagatang Sa Likod ng Sirang Sapatos. Sa isang maliit na baryo sa Bulacan, may batang lalaki na ang pangalan ay Miguel. 12 taong gulang pa lamang siya, ngunit ang bigat ng buhay na kanyang dinadala ay parang sa matandang sanay na sa hirap. Maaga siyang namulat sa realidad na ang pera ay hindi basta dumarating, na ang pagkain ay hindi laging sapat, at ang pangarap ay kailangang ipaglaban kahit walang sandata. Ang ama ni Miguel ay isang magsasaka. Tuwing madaling araw, umaalis na ito para magtanim at mag-araro sa lupang hindi naman kanya. Ang ina naman niya ay isang labandera. Laging may mga kamay na may bitak mula sa malamig na tubig at matapang na sabon. Sa kanilang maliit na barong-barong, madalas ay kulang ang ilaw, at kung minsan ay kandila lang ang kasama nila sa hapunan. Pero kahit ganoon, may isang bagay na hindi kinuha ng kahirapan kay Miguel. Ang pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral. Isang pares ng lumang sapatos ang pinakaingat-ingatan ni Miguel. Butas na ang gilid, manipis na ang talampakan, at halos bumuka na ang dila nito. Ngunit ito lang ang meron siya. Tuwing papasok siya sa paaralan, tahimik siyang naglalakad sa putikan. Kapag umuulan, basa ang kanyang medyas at minsan ay pati ang kanyang mga paa. Madalas siyang tuksoin ng ibang bata. "Uy, si Miguel! Miguel, naglakad ka ba mula kahapon? Bakit ganyan ang sapatos mo? Butas!" Sigaw at tawanan ng mga bata. Nagtatawanan ang iba. Yumuko na lang si Miguel at pinilit na ngumiti. Sa loob-loob niya, masakit. Pero mas masakit para sa kanya ang umuwi nang walang pinag-aralan o walang natutunan sa paaralan kaysa pagtawanan ng ibang bata. Isang guro niya sa paaralan na si Ginang Reyes ang unang nakapansin sa kanya. "O Miguel, bakit hindi ka sumali sa pagsusulit para sa scholarship?" Tanong nito isang araw. Nagulat si Miguel. Ma'am, para po yun sa mga matatalino at mga may kaya sa buhay. Mahirap lang po kasi kami." Ngumiti si Ginang Reyes. "Miguel, hindi lang talino ang basihan ng scholarship. Hindi lang mayaman. Kasama dyan ang sipag, tiyaga, at pangarap. At alam kong meron ka noon." Sa unang pagkakataon, may taong naniwala sa kanya. Nagpursiging mag-aral ng mabuti si Miguel. Ginabi siya ng gising. Kahit kandila lang ang ilaw. Minsan, natutulog siyang hawak pa ang lapis. Ang kanyang mga magulang, kahit pagod, ay pilit siyang sinusuportahan. Dumating ang araw ng pagsusulit para sa scholarship. Kinakabahan siya. Nanginginig ang kamay habang sinasagot ang bawat tanong. May mga tanong na alam niya
Pero may ilan, tila imposible niyang masagutan. Pag-uwi niya, tahimik lang siya. Alam niyang hindi siya sigurado sa resulta. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang balita. Hindi siya pumasa. Parang gumuho ang mundo ni Miguel. Sa unang pagkakataon, umiyak siya mag-isa sa likod ng kanilang bahay. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagod at sa panghihinayang. Siguro, hindi talaga para sa akin yun. Bulong niya sa kanyang sarili. Kinabukasan, dumating si Ginang Reyes sa kanilang bahay. Bitbit niya ang isang lumang bag at ilang libro. Miguel, anak, hindi ito ang katapusan, sabi ng guro niya. Simula pa lamang ito. Ayoko na po, ma'am. Ang sagot naman ni Miguel. Umupo si Ginang Reyes sa kanyang tabi. Alam mo ba kung ano ang pagkakaiba ng taong nagtatagumpay at hindi? Umiling si Miguel. Hindi yung matalino o mayaman, anak, kundi yung hindi sumusuko kahit ilang beses na bumagsak. Tahimik na napayuko si Miguel. Iniabot ng guro ang isang pares ng sapatos. O ito, tanggapin mo. Hindi bago, hindi magarbo, pero siguradong magagamit mo. Para naman hindi ka na naglalakad na nasasaktan. Ang sabi nito. Sa sandaling iyon, hindi na napigilan ni Miguel ang kanyang luha. Nagpatuloy nga si Miguel. Mas naging masipag siya at nagpursige. Mas naging determinado. Sa bawat gabing pagod siya, iniisip niya ang sapatos na iyon. Hindi dahil sa halaga nito, kundi dahil sa simbolo nito. May naniniwala sa kanya. Lumipas ang isang taon, sumali muli siya sa scholarship exam. Sa pagkakataong ito, hindi na nanginginig ang kanyang kamay. Hindi na siya natatakot. Alam niya sa sarili na kahit anong mangyari, lumaban siya ng buo. Isang umaga, may dumating na liham sa kanilang bahay. Nanginginig ang kanyang kamay at maging ang ina nito. Habang binubuksan ang liham, tahimik ang paligid hanggang sa biglang napasigaw ang ina niya sa tuwa. Pumasa ka, Miguel! Pumasa ka! Hindi agad nakaimik si Miguel sa gulat. Para bang wala siyang narinig? Para bang hindi niya agad na maunawaan ang mga pangyayari? Pero nang maramdaman niya ang yakap ng kanyang ina, doon niya naintindihan ang lahat. Totoo na ito, nakapasa siya. Lumipas ang mga taon, si Miguel ay nakapagtapos ng pag-aaral sa tulong ng scholarship. Ang batang dating tinatawanan dahil sa sirang sapatos ay naging isang ganap na profesional. Ngunit kahit anong tagumpay ang marating niya, hindi niya kinakalimutan ang baryong pinanggalingan niya. At higit sa lahat, hindi niya kinakalimutan ang isang guro na naniwala sa kanya noong wala ng ibang naniniwala sa kanya. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Gusto ko lang ibahagi ang aking mensahe sa kwento, mga kaibigan. Minsan, ang mga sirang bagay katulad ng sapatos ay hindi hadlang sa pag-abot ng ating mga pangarap.
dahil hindi sukatan ng tagumpay ang kung gaano kaganda ang simula mo, kundi kung gaano kakatapang magpatuloy kahit ilang ulit kang mabangga ng mga pagsubok ay patuloy kang babangon. Maraming salamat po.